Sekretary, nais po ni Pangulong Duterte na nabanggit nyo na kanina na magkaroon po ng reorganization ng assignment po sa mga district engineers. So inaasahan po bang maipatutupad ito ngayong buwan? Within naman, definitely. Wino-work out na namin at definitely may implement na yan as soon as possible. Opo. Ayon naman po kay PACC Chair Dante Jimenez, hindi sila titigil na ungkatin ang di umano'y pork na nakalusot daw po sa 2021 budget ng DPWH. Bilang kalihim po ng kagawaran, may double and overlapping appropriations mo pa dalaga sa approved budget nyo na nauna na rin pong naipahayag ni Senator Pamphilo Lacson. At ano po ang masasabi nyo sa naging pahayag ng PACC? Kami naman po, siyempre yung budget po is a legislative function. Ayoko naman na mag-comment sa mga legislative matters. Pero sa amin naman, kung meron nakikitang mga bagay na kailangan ayusin or may mga wastages na nakikita namin, definitely ayusin namin kaagad. And hindi kami papayag na masayang ang pera ng ating mga kababayan. So we will work with the PACC, we will work with the agencies to make sure that all the projects are implemented properly and are needed. Opo, Secretary, magandang balita naman po dahil ngayong Enero, inaasahan na po yung full operations ng Skyway Stage 3 para po sa publiko. Ano po yung ginagawa ng DPWH, siyempre sa pakipagtulungan po ng San Miguel Tollways para po sa formal na pagbubukas nito? Opo, malapit na po. Nagkaroon na po ng dry run ang Skyway. At ito po ay bahagi po ng EDSA Decongestion Program ng ating Pangulo. Alam naman po natin na umpisa pa lang isa yan sa yung mga bagay na gustong gawin ni Presidente na ma-decongest na ang EDSA. At pag na-open na po ito, magiging less po ang number of vehicles. Napakalaking bagay dahil siguro ang estimate namin minimum 55,000 cars per day ang mawawala po sa EDSA. Kaya napakalaking bagay. Last year na open po yung Harbor Link. Ngayon naman po itong ang Skyway. Ang susunod po yung mga bridges across Pasig na makakabawas din sa traffic sa EDSA. Opo, gaano po kalaki yung magiging impact ng Skyway Stage 3 sa EDSA Decongestion Project nga ng pamahalaan? At kailan po ito inaasahan? Kasi nga sinasabi na talagang malaking epekto pagdating po sa ekonomiya, itong mga nararanasan po nating trapiko, Secretary. Opo, sa January 14, full opening na po yung main line ng Skyway. Sa ngayon po kasi, 2 lanes lang ang nagagamit. So hindi pa rin nararamdaman yung full effect ng Skyway at hindi pa rin tapos yung mga rampa. Pagdating ng Jan 14, magagamit na yung buong width ng highway. Napakalaking bagay. Ito na po yung solusyon ni Presidente. Isa po ito, malaking bahagi po ng solusyon sa EDSA. At nakakatuwa naman at sa administrasyon ni President Duterte ay na-solve ang problema ng EDSA na ilang dekada na po. Diba? Ngayon lang po nagkaroon ng isang programa para ma-solve at makikita na po natin. Ngayon pa lang maramdaman na po natin medyo lumuluwag ng EDSA. Lalo na po pagdating ng Jan 14 at fully operational na yung main line ng Skyway Stage 3. Opo, Secretary, nito lamang mga nakaraang linggo, marami pong mga proyekto sa ilalim ng Build Project yung natapos na. So ano po mga proyekto pa po yung inaasahang magbubukas pa sa unang quarter po ng 2021? Yung binanggit ko po kanina, yung bridges across Pasig River. Sa first half of the year, matatapos na po yung dalawang bridges, yung Estrella Pantaleon at yung BGC Ortigas Bridge. Pati yung mga bypass roads, ang dami. Sunod-sunod po yung pagbubukas ng mga bypass roads natin. Meron din po tayo sa yung San Fernando Bypass, yung Urdaneta Bypass. Tuloy-tuloy naman po yung projects natin sa ibang region. Yung sa Bacolod, yung Bacolod Economic Highway. Tuloy-tuloy po ang trabaho natin sa Metro Cebu. Pati sa Davao, yung Davao Bypass Road. Magsisimula na po ang full construction. So marami po tayong mga projects na ongoing at marami din madideliver. Pati yung sa Marawi po, yung Marawi Road Network, yung first phase ay madideliver na first half of the year.
Kaya sa buong bansa, ramdam na ramdam po ang programa ni President Duterte na Build, Build, Build. Opo. So, masasabi po natin on track talaga yung mga proyekto ng pamahalaan sa kabila po ng pandemya, Secretary. Opo, at masasabi ko talaga na sa 2021, ang dami naming i-deliver na project. Talagang magiging historic po itong year na to at makikita talaga ng ating mga kababayan na napakalaki ang accomplishment ni President Duterte sa mga infrastructure projects at talagang mag-i-improve ang sitwasyon natin sa buong bansa. Opo.